notification bell for the latest videos. Music for Week 7 to 8. Ang pagsasagawa ng awit na may harmonic interval. Natutuhan mo sa nagdaang aralin na ang harmonic interval ay binubuo ng dalawa o higit pang mga tone na magkakaugnay at inaawit o tinutugtog ng sabay. Sa mga harmonic interval, ang pinakamadalas at pinakamadaling ilapat sa pangunahing melodiya ng isang awitin ay ang harmonic third interval. Sa aralin mo ngayon, inaasahang makapagsasagawa ka ng awitin na may harmonic intervals. Sa pakikinig sa mga awit sa radyo, sa telebisyon, sa paaralan, simbahan, o kahit saan ay mapapansin mo ang iba't ibang paraan ng pag-awit. Subukin mong pakinggang mabuti ang dalawang mga awit na umaawit na magkasabay. Kahit na magkaiba sila ng tone sa pag-awit, ay kaaya-aya pa rin itong pakinggan sapagkat lumilikha sila ng tunog na may blending. Halina't subukan mong gawin ang pag-awit na may harmonic intervals na ito sa tulong at gabay ng mga kasama sa bahay. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Kopyahin sa iyong sagutang papel ang dalawang score ng awit sa ibaba. Lapatan ito ng harmonic third interval. Sa tulong ng kasama sa bahay, pumili ng isa at awitin ito. Ikaw ang aawit ng itaas na bahagi at ang napiling kasama sa bahay ang aawit ng ibabang bahagi. Mag-ensayo muna bago iparinig sa iba ang inyong awitin. Maaaring gumamit ng musical instrument na meron sa inyong tahanan o kaya ay mag-download ng piano apps sa cellphone. So, ang una nyo daw pong gagawin ay kokopyahin nyo itong dalawang pyesa na ito. So, kung provided naman ng teacher, so maganda po yon. So, lalapatan nyo daw ng harmonic third interval yung bawat awit. And then, pipili kayo ng isa dun sa dalawa kung alin ang ipe-perform nyo. So, kailangan daw praktisin nyo munang mabuti bago ninyo iparinig sa inyong kasama sa bahay. So, yung nasa taas, ang aawit ay yung kayo, at yung nasa babang bahagi, ang aawit ay yung inyong kasama sa bahay. Okay, subukan nating lagyan ng harmonic third interval itong awit na sleep at itong walk. Para sa awit na sleep, kailangan nyo munang aralin itong melody. So, pakinggan muna natin bago natin lagyan ng harmonic thirds. Okay. So ngayon, maglalagay muna ako ng karagdagang mga bars para maisulat ko muna yung inyong ilalagay na harmonic thirds. Para maaral nyo rin kasi kailangan magkahiwalay nyo nga aralin yung melody and then yung harmonic thirds na inyong inilagay. Yan. Ang gagawin po natin ay maglalagay ako ng harmonic thirds muna ay sa ibaba. So, kung tayo po ay nasa second line dito, so pupunta tayo sa first line. Yan. Doon lang naman sa kasunod na line kung nasa line ka at sa space, sa kasunod na space ka pupunta. So, ang ginawa ko po, naglagay ako ng harmonic thirds sa ilalim ng melody. So, itong pangatlong slip ay so, ito po yung harmonic thirds na nagawa ko. So, pakinggan nyo po, inyong aralin para yung kasama ninyo sa bahay ay maaral itong part ng harmony. Okay, ngayon naman po, ilapat natin itong part na ito dun sa mismong melody niya. So, kung
whole note ang nakita ninyo, dapat whole note din ang gagamitin nyo, ha? Ayan, so pakinggan natin yung awit na meron ng harmonic thirds. So ito po ipe-perform ninyo. So yung magkahiwalay kanina, dun kayo magpa-practice. Tapos ito po yung ipe-perform ninyo at inyong ipapakita sa kasama ninyo sa bahay kung paano ninyo siya inawit. So dapat dalawa kayo, ikaw at saka yung isa mong kasama sa bahay na pwedeng umawit nung nasa ilalim na bahagi ng awit. Kasunod naman ay ang awit na walk. Ayan. So, bago tayo magsimula, kailangan nyo munang aralin yung ating awit na walk, yung kanyang melody. Ayan. So, ngayon naman, gagawin ko siya ng harmonic thirds na kabukod para maaral naman ang kasama ninyo sa bahay. Ayan. So, dito tayo magsisimula. So, ang gagawin ko, bababa na lang ako ng harmonic thirds. Sa baba lagi ako naglalagay. Ayan. So, kung kayo ay nasa second line, so bababa lang kayo sa first line. Kung kayo ay nasa third line dito, bababa kayo sa kanyang third space, bababa kayo sa kanyang second space. Ayan. So, pakinggan po natin yung ating gagawing harmonic thirds. Ito po ay gagawin ng inyong kasama sa bahay. So, ngayon naman po, ang gagawin natin ay ilalapat na natin siya sa kanyang harmony. So, kapag quarter notes po lahat yan, so quarter notes po ang gagamitin natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, ang ating tekstura dito ay kumapal na. So, ulitin ko po sa inyo at ipapaalala ko po sa inyo na hindi laging pwede nating lagyan ng harmonic thirds ang kabuuan ng awit. So, may pagkakataon po na binabago-bago yan. So, depende po sa chords. So, for the sake lang ng ating activity, so, ang ginawa ko po ay sinunod ko na lagyan ng harmonic thirds sa ilalim yung ating mga nota o yung ating melody. So, ito po yung inyong ipe-perform kung ito yung napili ninyong awitin. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Pag-aralan ng score ng awiting Leron-Leron Sinta sa tulong ng mga magulang, tagapangalaga, kasama sa bahay, magpaturo ng pag-awit nito. Ikaw ang aawit ng itaas na bahagi at isa sa kasama mo sa bahay ang aawit ng ibabang bahagi. Pwede rin daw kayo gumamit ng piano, organ o gitara kung ano available na musical instrument sa inyong bahay. Awitin ito sa harap ng iyong mga kasama sa
bahay. Okay. So, ito pong laron-laron sinta is arranged into 4/4. So, ngayon ko lang ito na-encounter, kasi ang laron-laron sinta po ay talagang nasa 2/4 time signature. Okay. So, ngayon, ang gagawin ko muna ay paghihiwalayin ko muna yung melody at yung kanyang harmony, para maaral ninyo na magkabukod, and then kapag naaral na ninyo, saka ninyo pagsasabayin. So, ito po muna yung melody natin ng Laron-Laron Sinta. Ito naman po yung harmonic third ng awit na Laron-Laron Sinta. Ngayon naman po, atin ang pagsasabayin yung melody at yung kanyang harmonic thirds. Ito na po yung inyong ipe-perform ng magkasabay. Palagyan ng check sa kasama sa bahay ang angkop na column base sa pagsasagawa ng pag-awit. Gawin ito sa sagutang papel. So dito naman po, magpaparate na kayo o magpapagrade na kayo sa inyong kasama sa bahay. Depende po sa inyong performance na ipinakita. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Magsaliksik ng isang simpleng awitin sa aklat na musika at sining 4 o kaya ay sa internet. Lapatan ito ng harmonic third interval at awitin kasama ang kapareha at iparinig sa mga kasama sa loob ng bahay. Kopyahin ang rubric at palagyan ng check sa kasama sa bahay base sa pagkakasagawa mo ng gawain. So ito po, medyo mahirap po itong gawain sa pagkatuto bilang 3. Kasi kayo po ay pipili ng awit. So kayo po ang masusunod dyan. Pipili kayo ng awit mula sa inyong aklat at pwedeng kumuha kayo sa internet. So kagaya po nung ginagawa ko, napakahirap pong gumawa ng harmonic third kapag hindi nyo inilagay o isinulat sa isang staff. So ang una nyo gagawin, nahanap kayo ng pyesa na nasa staff and then lalagyan ninyo ng harmonic third. Ang isa pang problema natin dyan ay kung hindi kayo marunong tumugtog ng instrumento o hindi kayo marunong magbasa ng pyesa, paano nyo siya tutugtugin? Paano nyo siya malalaman ang kanyang himig? Paano nyo malalaman ang saktong tono nung awitin? O ipagpalagay ng memories nyo yung awitin, ay paano nyo malalaman ang saktong tono nung harmonic interval na inilagay nyo? So napakahirap po nun. So ang ginagawa ko, inilalagay ko siya dun sa musical software na ginagamit ko, saka ko pinapatunog para malaman ko ang kanyang tono. So, kayo bilang bata, hindi ko alam kung paano yung paraan na inyong gagawin. Kung kayo ba ay
marunong tumugtog, marunong ba kayo magbasa ng pyesa, marunong ba kayo mag-transcribe sa musical software. So I think ito po ay isa sa pinakamahirap na gawain dito sa music, kasi hindi ko alam kung paano ko ipaparinig sa inyo, kasi magkakaiba kayo ng mapipiling awitin, depende sa gusto ninyo. Kaya do your best dito sa gawain ito. Ito ay medyo mahirap-hirap kasi una nyong gagawin, mag-research kayo, aalamin nyo yung tono ng awit, maglalagay kayo ng harmonic thirds, aalamin nyo yung tono ng harmonic thirds, and then papracticein nyo pa siya at pagsasabayin ninyo kasama yung kasama ninyo sa bahay. So medyo mahirap-hirap po itong part na ito. Gawain sa pagkatuto bilang 4 sa mga awiting iyong isinagawa at ipinarinig sa mga kasama sa bahay. Pumili ng isang ire-record, ipi-video at ipapadala sa messenger ng iyong guro. Isaalang-alang ang mga pamantayan sa pagmamarka na gagamitin ng iyong guro. So dito po naman, do sa mga na-practice natin kanina, pipili po kayo ng isa doon and then isasubmit nyo po sa inyong teacher. So ito, kaya ninyong gawin to kasi may gabay ako kanina. Gumamit ako ng musical software para maiparinig sa inyo ang saktong tono nung awit na pwede ninyong i-video or i-record at ipapadala ninyo sa inyong guro. So ito po ay pamantayan lamang, hindi nyo po ito lalagyan ng check. Ito ay reference nyo lang para malaman nyo kung paano kayo gagrade ng inyong teacher. Kung may mga tanong pa po kayo, pwede kayo mag-message sa aking Facebook Messenger account, Ryan Chester Manzanares, sa aking Instagram account, chester.manzanares, at pwede rin kayo mag-email, ryanchester.manzanares@deped.gov.ph.